malapit kayo sa inyong mga eskwelahan at yung mga opisina. Kasama niyo pa rin syempre kami sa pag-aabang sa mga hihirita namin ngayong umaga. Sina Jambi at Jay. Pagkahiwalay po natin silang mga kahiritan mamaya. Yeah. Ilang sandali na lang ho. Pero sa ngayon, check muna natin ang lagay ng ating mga kalsada. Nakaabang dyan ang ating Reyna ng kalsada na si Love Anuver. Good morning sa'yo, Love! Hi, Mrs. Love! Happy morning din! Happy morning sa'yo! At happy morning din sa ating mga motorista. Happy morning sa ating mga lalabas pa lang na kanilang mga tahanan. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng Quezon Avenue via 3G. Yung nasa kaliwa ay patungo ng Quiapo area at yung nasa kanan naman ay patungo ng Fairview. Okay, makikita natin ngayon. Itong kaliwang bahagi po ay patungo ng Quiapo na nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. At yung kanan naman, patungo ng Fairview ay napakaayos pa rin. Sa EDSA Kamuning flyover mga kapuso, makikita ho natin ngayon ang magkabilang lane. Walang problema po ang magkabilang lane ng flyover. Pero sa may EDSA Cubao, doon po nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Actually, yung magkabilang lane sa EDSA Cubao po tayo. At makikita ho natin yung namumulang likuran sa kanang bahagi. Yan ho ay patungo ng Makati area. At yung kaliwa naman ay patungo ng Monumento at North area. Ikahaba naman po ng EDSA Pasay via 3G. Makikita ho natin ngayon ang patuloy na pagbagal na rin ng daloy ng trapiko ng magkabilang lane. Yan pong nasa kaliwa ay patungo ng Makati area. At yung nasa kanan naman ay patungo ng Rojas Boulevard sa may Baclaran. Ang Baclaran ngayon, dahil po ngayon po ay Baclaran Day, oras po para or araw para magsipuntahan pa ang mga deboto ng Baclaran Church. Makikita ho natin ang konting pagbagal lang doon sa may likurang bahagi. Pero paglampas ho nila dyan, makikita ho natin nagkakaroon na ng maayos at tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Yan hong nasa kaliwa ay patungo ng EDSA at yung kanan ay patungo po ng Coastal Road. At dyan po muna ang aking update. Ako pa rin nag-isang Reyna ng kalsada, Laban New Berlianco. Ito na po ang mga nagbabagang balita sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Salpukan ng van at bus sa Roman Superhighway sa Bataan. 7 ang patay. Senator Noynoy Aquino at Senator Manny Villar halos tabla sa latest presidential survey ng SWS Business World. John Mendoza, mananatiling gobernador ng Bulacan, alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Isang kotse sa Amerika, nawalan ng kontrol dahil sa depektibong silinyador. Bagong uri ng electric vehicle, inilabas sa South Korea. At Matt Damon, may bagong pelikula ukol sa giyera sa Iraq. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Pitong pasahero patay sa salpukan ng van at bus sa Roman Superhighway sa Limay, Bataan. 2 sa mga namatay, Koreano. Mula sa Bataan, may live report si Tricia Zafra. Tricia? Igan, 7 katao nga ang dead on the spot, samantalang 2 naman ang malubha ngayon na sugatan at ginagamot sa Bataan General Hospital sa Balanga, Bataan matapos nga maganap itong aksidente dito sa Roman Superhighway sa Limay, Bataan. Hindi na halos makilala ang sasakyang ito matapos bumangga sa isang pampasaherong bus sa Roman Superhighway Limay, Bataan mag-aalas 11 kagabi. Natapyas ang kalahati ng van samantalang tumagilid naman ang bus. Ayon sa Limay Police, tinangka ng van na unahan ng isang tricycle pero kinapos ito at hindi na nagawang makapag-overtake bago nasalubong ang pampasaherong bus. Patay agad ang 7 sakay ng van, isa naman ang kritikal. Mga empleyado ng Dong-in Group of Companies ang sakay ng van, isang pabrika ng mga bag sa Mariveles, Bataan. Korean nationals ang 2 sa mga biktima na kinilalang sina SK So at Warren Shin ang driver. Office personnel naman ang mga empleyadong babae na sina Amy Balingit, Army Junicio, Daisy Hermoso at Michelle Dolarte. Isa pang bangkay ng babae ang hindi pa napagkikilanlan. Agaw buhay sa Bataan General Hospital sa Balanga, Bataan ang isa pa sa mga biktima na sakay ng van na si Maribel Magia. Walang malubhang nasugatan sa 9 na sakay ng bus kabilang na ang driver at konduktor na patungo sa ng Mariveles, Bataan. Sugatan naman ang isa sa 3 sakay ng tricycle na si Jonathan Bagtas. Nakakulong ngayon sa Limay Police Station ang driver at konduktor. Sa lumalabas medyo parang may kasalanan yung driver ng van dahil nag-overtake nga sila pero hindi man po pwedeng idemanda ang patay na. So initially yung driver ng Genesis nakakulong nga ngayon sa aming police station. Overtake po yung sa tricycle.
Hindi na nakaiwas sa iyo dahil... Hindi na po, dahil may iwas na po ko sa gilid po. Agbibilid ka na. Oo, nasa gilid na po. Pero dapat pa. Igan, patuloy pang iniimbestigahan kung sino ang mananagot dyan sa nangyaring aksidente nga. Samantala, sa mga oras na ito, kasalukuyan ang tinatanggal itong mga sasakyan na nagbanggaan nga rito sa Roman Superhighway sa may barangay town site dito sa Limay, Bataan para hindi na makasagabal sa mga pampasaherong bus at iba pang mga sasakyang dumadaan dito sa highway. Igan? Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat po live mula sa Bataan. Sa Tayabas, Quezon naman, 2 ang patay sa karambola ng 3 truck at 1 kotse. Halos madaganan ng 1 truck ang kotse na sinasakyan ng mga tauhan ng CIDG na nakabase po sa Lucena City. Dead on the spot ang driver ng nasabing truck. 2 pang truck ang nadamay sa naturang aksidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa malagim na disgrasya. John Mendoza mananatili pa rin gobernador ng Bulacan. Yan ay matapos pong maglabas ng status quo anti-order ang Korte Suprema. Ayon kay Supreme Court Administrator at Spokesman Attorney Maidas Marquez, pag-aaralan pa ng kataas-taasang hukuman ang merito ng petisyong inihain ni Mendoza. Nakapaloob dito ang hiling ni Mendoza na maglabas ng TRO laban sa kautusan ng COMELEC na paupuin na si Roberto Pagdanganan bilang gobernador ng Bulacan. Nirerespeto naman ng Pagdanganan ang desisyon ng Korte. At kaugnay po ng balitang yan, makakasama natin live sa studio si Supreme Court Administrator Attorney Maidas Marquez. Attorney Marquez, good morning po. Ay, magandang umaga, Igan. Opo. Papatawag po ba itong dalawa sa loob po ng 7 days na binabagi ng Supreme Court, sina Obed Pagdanganan at John Mendoza? Well, hindi na sila papatawag no, dahil nakaahinan na rin sa ating kataas-taasang hukuman yung kanilang mga petisyon, ang kanilang komento. No? Kaya base dito sa mga pleadings na nakaahin na, ito ay didesisyonan ng ating kataas-taasang hukuman. So normal ho yung 7 araw? Well, actually, hindi nga medyo pambihira yun. Ano? Kasi pag naglabas ang ating kataas-taasang hukuman ng status quo anti-order or kahit yung temporary restraining order, ito ay unlimited. No? Ibig sabihin, walang sinasabing kung ilang araw lamang. No? Pero dito, no, dahil nga sa kaguluhan na nakikita natin sa Bulacan, at alam naman to ng ating mga maestrado, minabuti na nila magsabi na in 7 days, didesisyonan na nila. Kaya yung status quo anti-order na ibinaba kahapon ay talagang binigyan lamang ng 7 days na palugid yun. No? Okay. Pero sa proseso ito, di ba, hindi naman magre-recount ang Supreme Court? Well, hindi na magre-recount ang Supreme Court dito dahil ito'y ginawa na ng ating COMELEC. COMELEC, no? opo. So, ito'y talagang madidesisyonan lang base sa mga argumento na inihahay ng magkabilang panig. Pwede ho bang mabaliktad yun?